Magandang gabi po at kumusta na po tayo muli? Tayo po ba ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, nananalangin o habang nasa pandemya po tayo, ang napapansin natin, marami ang lumalaki ang tiyan. Hindi po mga kalalakihan kundi mga kababaihan sapagkat ang nangyayari, wala mapagkaabalahan daw, kaya iba ang napagkakaabalahan kapag naroon si lalaki o kaya si boyfriend nalulungkot at kinakailangan nga na aliwin siya, kaya nga lang ang pang-aliw ay nagbubunga ng paglaki ng tiyan. Nung una sabi nga, kapag ikakasal ang babae sa kabilugan ng buwan o sa pagbilog ng buwan, ayon sa itinakda ng mga magulang, kung kailang buwan na bibilog ang buwan, doon ikakasal. Ngayon naman, kaibahan na. Sa pagbilog ng tiyan, dali-daling ikinakasal. At ang iba na nga ay wala ng kasal, sapagkat sabi nga ay maghihiwalay din. Kaya gusto ko kayong dalhin sa isang mensahe tungkol sa mga kabataan. Ako po ay single, pero medyo may edad na, nasa 51 na. Pero kung kalooban ng Diyos, sabi nga SSS, single, still seeking. Yan. Single but still seeking. Dahil kinakailangan po nating maintindihan kung sabi nga ng kasulatan, kung pinahintulutan ng Diyos na mag-asawa ay mag-asawa, at kung hindi na may tanggapin. Pero sabi naman ni Pablo, yun nga po, mayroong pangyayari na para iligtas ka sa tinatawag na kahirapan, mas better na huwag mag-asawa. Pero kalooban ng Diyos ang masunod, dahil sabi ni Pablo ay payo lamang niya yon. Okay, ngayon po, ito naman po ay tungkol sa mga matitigas ang ulo. Sino sa inyo ang mga anak na matitigas ang ulo? At ano po ang inyong napapansin kapag kayo matigas ang ulo? Kaya nga may kantahan kay Freddy Aguilar na anak. At lumaking sa layaw. Nang dumating ang panahon, naging basagulero, hinayaan niya na ang kanyang ina o ang kanyang ama ay baliwalain ng mga payo, at siya po ay nagsisi sa bandang huli. Kaya buksan po ninyo ang aklat ng mga hukom, kabanatang 14, talatang 1 hanggang 4. Sabi po rito sa talatang 1, minsan nagpunta si Samson. Yan. Sino po si Samson? Si Samson ay isang Nazareno. Nazareo. Ang Nazareno, si Jesus Christ, dahil tumira siya sa Nazaret. So, Nazareo, pag sinabi mong Nazareo, ito po ay taong hindi pwedeng putulan ng buhok. At hindi siya pwedeng uminom ng alak, sapagkat bawal po yun. Ngayon, ang sinabi rito, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistia. So, doon po nakakita ng magandang dalaga, sabihin natin. Nagwapo si Samson. Na-inlove agad si Samson. Kaya ano sabi sa talatang 2? Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. So, unang kita lang, first love at sabi nga na, first love sa unang pagkikita. Yan. Tapos, gusto na niya agad pakasalan yung babae. Kita niyo po, napakabilis naman ni Samson. Pero ano sabi ng mga magulang, bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling iyon, kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Ayun pa lang na kanina, love at first sight pala si Samson. In love agad, di ba? Yung ganon, love at first sight, gusto niya mapangasawa. Pero ang sabi nga ng mga magulang, anak, wala ba namang iba na pwede kang piliin? Dahil alam niyo po ba, napakahalaga nga nito sa kanila,
bawal ang mga Israelitang mag-asawa ng mga Pilisteo. Kaya sinabing hindi tuli sapagkat talagang sila po ay hindi nga tuli. Ang mga Israelita ay nagpapatuli ayon sa sinabi ni Yahweh ng Diyos na dakila at banal at buhay kay Abraham na kinakailangan tuliin ang kanyang mga anak. Kanyang anak, mga anak, dahil nga nagkaroon pala ng panibagong asawa si Abraham at sa mga kaapu-apuhan ay kinakailangan yon. Kaya nadala nila Moises at nailagay sa kautusan ng Panginoon sa aklat na isinulat ni Moises at ng mga iba pa tungkol nga sa pagpapatuli. Yan, kinakailangan tuli ang mga Hebreo o mga Israelita. Pero ano sabi nga ni Samson? Basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Itong mahirap yung love at first sight. Akala nung lalaki o babae ay talagang siya na nga yung kumbaga si Superman ng kanyang buhay o si Wonder Woman ng kanyang buhay. Kaya ito po ay napakahirap. Kaya maganda ito sa mga counselor na mapag-aralan itong attitude ni Samson na mababasa natin talaga dito na yung kanyang will, yung gustong-gusto niya, yun ang gusto niyang masunod at ang kanyang mga napapakinggan sa kanyang mga magulang, hindi niya gustong sundin. Bagamat alam niya na dapat sundin ang mga magulang ayon sa kautusan sa Exodus chapter 20 na mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang. Okay, tingnan natin sa chapter 20 ng Exodus. Yung nasabi ko pala ay sa Ephesians chapter 6. Ano ang sabi sa Exodus chapter 20? Tingnan natin. 20. Sabi rito, yan ha. Yan, sa chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. So, yung pagsunod ay isang paggalang sa mga magulang at pagpapala iyon na matatamo niya kay Yahweh, ang igalang ang magulang. Pero anong ginawa ni Samson? Sabi ni Samson, sabi niya, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa. So wala akong pakialam kung ano man na kung hindi siya tuli. Basta ang mahalaga gusto ko siya. Kung siya nasa angkan ng mga hindi tuli, wala akong pakialam. So yun po yun ang tinatawag na nabulag na si Samson ng kanyang pag-ibig sa unang pagkikita lamang. Kaya ito, kala ko ang love at first sight yung nangyari doon sa kapatid ni Absalom, yung ginahasa si Tamar. Pero ito pala mas matindi. Kaya lang sa ibang kaparaanan, yun naman ay panggagahasa, ito naman ay sa unang pagkikita lang ay gusto ng mapakasalan. Pero sa talatang 4, sabi to, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Pilisteo. So, mayroon palang kalooban. Yung hindi natin kayang unawan. Kaya sabi ng Panginoon, my ways are not your ways. Di ba? My thoughts are not your thoughts. So, mali itong itong gusto ni Samson. Pero niloob ng Diyos. So, ibig ba sabihin, sumasang-ayon ng Diyos sa kamalian. So, ito rin ay magandang pag-isipan kung bakit ganito ang ninais ng Diyos o yung prevailing attitude ni Samson, yung will niya na hindi kayang baguhin ng mga magulang niya, ang paglapastangan niya sa kanyang mga magulang ay kumbaga ay pahintulot na rin ng Diyos sa anong paraan. Sabi dito, ang dahilan upang digmain ang mga Pilisteo. Bakit po? Sapagkat pinahihirapan ng mga Pilisteo ang mga Israelita at dumadaing sila sa Diyos na tulungan sila sa pag-oppress nitong mga Pilisteo.
Kaya magandang lesson din po ito, mga kapatid, ha? Magandang insight sa atin na kung tayo matigas ang ulo, yung mga anak natin na matigas ang ulo, meron din dahilan. Pero hindi ko sinabing ito ay huwag pagbawalan o pagsabihan. Dahil ito ay pinagsabihan ng mga magulang, di ba? Sabi rito sabi rito ng mga magulang, bakit naman gusto mo pang saangkan ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. So, hindi lamang ang isa, kundi mga ito. So, yung mag-asawa ay nagtanong kay Samson. Alam ng mag-asawa na ito'y pinili ng Diyos, na si Samson, yung nagpakita kay Manoah, sa asawa niya, na itong anghel upang sabihin na ito ay magiging Nazareo, ito'y pinili ng Diyos. At pinakita nga dito yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kalakasan, yung lakas ni Samson. Pero anong ginawa ni Samson? Hindi masunurin sa magulang, kaya yun din ang ginamit ng Diyos upang magkaroon ng binasa natin ang aklat ng itong mga hukom, naging dahilan upang digmain ni Samson, nag-iisa si Samson lamang ang mga Pilisteo at matalo ni Samson ang napakaraming Pilisteo, bagamat yun nga nabulag si Samson. Dahil yun din ay sinasabi na kapag matigas ang ulo, yun po ang parusa ng Diyos sa mga matitigas ang ulo na nabulag, pero humingi ng habag sa Diyos muli si Samson at ipinaghiganti niya ang mga ginawa sa kanya ng mga Pilisteo. Kaya ito muli kong ulitin sa inyo, mga kabataan, kapag matigas ang iyong ulo, magkakaroon ng problema sa bandang huli ang iyong ginawang katigasan ng ulo. Kaya sa mga magulang, magandang pagsabihan, ituro sa mga bata ang dapat nilang lakaran upang sa paglaki ay huwag makalimutan. And I do believe na tinuturo naman dito ng mga magulang ni Samson yung bagay na ninanais ng Diyos na gawin niya. Pero talaga sabi nga, kapag na-spoiled, hindi ko alam kung na-spoiled nga ito sa Samson, minsan ang problema ay nagiging ganito. Kaya lang po, pagpalain po tayo ng Panginoon at maging lesson, aral at magkaroon ng maayos na insight yung mga counselor na magka-counsel sa mga kabataan. Dahil nga minsan, ito naman sa mga counselor, ay masyado namang kumbaga na sobra naman na yung sinaunang style ay yun ang ginagamit. Hindi, kinakailangan meron ding paliwanag na maayos. At kung talagang hindi sila susunod, huwag lang nating sisihin sapagkat maaring kalooban ni Yahweh, pero ilapit natin sila sa Panginoon upang magsisi. Kaya tayo manalangin. Panginoon, pagpalain mo kami at samahan, patawarin mo kami sa aming kasalanan at muli mo kaming ibangon sa tama ang mga kabataan. Huwag magkasala. Kung kami may nagkasala, huwag mo po silang hayaang magkasala upang huwag lumaganap ang mga taong hindi kasal na nagsasama. O Diyos, mahabag ka sa amin. Pagpalain mo kami. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you po sa inyong lahat.